Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito na naman pong ako muli, si Kapatid Virgo, o kung tawagin nila ay Maestro Virgo, also known as Commander Saturn ng Sutor Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga munting kaalaman patungkol sa karunungang lihim at sa mundo ng spiritual na kinabibilangan natin lahat upang mas maliwanagan, lalo-lalo na po yung mga baguhan na at some point ay katutuklas pa lang ng kanilang mga kakayahan sa mundo ng spiritual. Nais ko magpasalamat muna sa dakilang isa na mabuti sa kitasan sa pagkakataong ito na binahagi niya sa atin sa pangkalahatan upang mas maliwanagan din ng iba. May bahagi ko anong mga nalalaman natin para mas maintindihan ng iba at hindi sila maligaw ng landas patungkol sa mundo ng espiritual o karunungang lihim. Sabi ko nga sa inyo. Ang itatakilap natin ngayon ay patungkol sa katangian o mga katangian ng isang mabuting gabay o ng mga mabubuting gabay. Sa pagtahak nyo sa mundo ng spiritual, sabi nila, maraming mga bagay-bagay ang matutuklasan nyo at makakarating kayo sa mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan, sabi ko nga sa inyo. At dyan matatagpuan nyo yung tinatawag nilang mga gabay na darating sa inyo. Ngayon, ang gusto natin linawin, ano ba talaga yung mabuting katangian ng isang mabuting gabay? Kasi hindi naman lahat ng gabay, sabi ko nga sa inyo, mabuti. May mga gabay na mapanakit, may mga gabay na mapaminsala, may mga gabay na uutusan ka para gumawa ka ng mga masasamang bagay. Ano ba yung katangian ng isang mabuting gabay? Sabi ko nga sa inyo, napakalawak ng mundo ng spiritual. Maraming uri ng mga gabay, may mga elemento, may mga arkanghel, may mga iba't ibang uri yan, may mga engkanto, may mga diwata, may mga sinaunang tao. At kung uuriin mo sila isa-isa, ay meron silang one thing in common. Sabi ko nga, may pagkakapare-pares ang ang mga mabubuting gabay. Unang-una, sabi ko ay poproteksyonan ka niyan. Yan, yung mga katangian ng mga gabay na yan. At hindi papayag yan na mapasama ka o mapariwara yung sarili mo sa mundo ng spiritual. Hindi siya papayag na mapahamak ka sa isang bagay. Sa paanong paraan? Yan ang magandang katanungan. Siyempre, yung mga baguhan ng mga tulad ng iba dyan na mga nag-aaral pa lang sa karunungang lihim, mapagsaliksik yung mga yan eh. So, ibig sabihin, kumukuha sila ng mga data sa mga maestro din o sa mga nagtuturo na sabi nga nila hindi regulated yung mga ganung bagay at masyadong hindi pa sila aware sa mga ganung bagay kung ano may mga binabahagi. Siyempre, na-overwhelm sila sa dami ng ibinabahagi, kinukopya nila, kinukuha nila. Ngayon, kapag ang isang tao na baguhan na may mabuting gabay yan, ang gagawin ng gabay yan, iiwas niya ang tao na yan. Kapag halimbawa, sinulat ng tao, halimbawa, i-assume natin na isang tao, sinulat niya yung mga kinopya niya, yung mga katuruan ng nakita ng tao na yun. Ngayon, yung kanyang gabay, gagawa ng paraan yun para mawala yung sinulat niya na yun. Dahil alam ng gabay na yun ay kapapahamak ng tao na yun. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, lahat ng orasyon sabi ko nga sa inyo mabuti ang dulot sa tao. May mga orasyon na hindi nyo alam, na kinokopya nyo na lang kung kani-kanino, ay hindi nyo alam kung sino yung tinatawag nyo, kung ano ba, Diyos ba yan o demonyo nang tinatawag nyo, kinapapahamak nyo na. Ganun ang nangyayari, real talk lang. Kaya ang nangyayari, yung mga mabubuting gabay ninyo, sa mga baguhan pa lang, gagawa ng paraan yan, naiiwas ka dyan. Halimbawa, may natagpuan kang libro na hindi namang akma para sa'yo, mas ikasasama mo pa o ikapapahamak mo. Ang gagawin ng gabay, kukunin niya yan. O kaya naman, hanggat maaari, iiwas ka niyan, ililihis ka niya dyan sa mga bagay na yan. Yan yung mga katangian ng mga mabubuting gabay. At talagang lihiti mo yung kanilang pagdating sa'yo, yung kanilang presensya, dahil ipinadala sila ng dakilang isa para sa'yo. Upang ikaw ay gabayan at ikaw ay tulungan at ipaintindi sa'yo yung mga mabubuting bagay na dapat mong taglayin o dapat mong tanggapin. At yung pangalawa pa, yung tinatawag nilang nagbibigay ng babala yan. Ang mga mabubuting gabay ay nagbibigay ng babala. Kung may paparating na sakuna, kung may paparating na something na aksidente, may mangyayaring hindi maganda para sa'yo o sang man lugar o may makikita kang tao na may mapapahamak siya, magbibigay ng babala ang gabay. Yan ang katotohanan dyan. Magbibigay siya ng babala sa iyo in such a way na hindi mo man siya makausap ng literal na direktang pakikipag-usap. Magpaparamdam sa iyo yan. Magpaparamdam sa iyo na may something na papalapit. May something na hindi magandang mangyayari. So dapat maging handa ka. Yan yung mga bagay na
ibinabahagi ng mga mabubuting gabay sa inyo. Isa yan. At ang isa sa mga mabubuting gabay rin, yung hindi kanya uutusan na mga bagay na para bang ginagawa kanyang alipin o ginagawa kanyang takasunod niya. Dahil ang mga gabay ay pinadala sa iyo bilang gabay mo. Hindi ka naman alipin ng mga gabay mo at hindi mo rin siya alipin. Sabi nga nila, in coexistence sa bawat isa sa inyo sa mundo ng spiritual, kayong dalawa ay magkasama o magkatuwang, pero on both sides may respeto. Nire-respeto mo ang iyong mga gabay at irerespeto ka rin ng iyong mga gabay. Sa panahon na kakailanganin yung bawat isa sa inyo, sabi nga, magiging isa kayo. Magiging kaisa nyo ang inyong mga gabay sa oras ng spiritual combate, sa oras ng labanan, ay makakasama at makakasama yan. Magiging isa kayo. Doon yung sinasabi ko na magiging buo kayong dalawa. At kung gano'ng karami mga gabay mo, magiging buo kayong lahat. Yun ang katotohanan doon. Kaya sa mga baguhan na mga hindi pa siguro alam na sila may mga gabay na, kapag nakakaramdam kayo ng kakaibang pakiramdam na kumakalabog yung dibdib nyo o something na may nagsasabi na may mangyayari hindi maganda, maganda ka. Ibig sabihin mga gabay nyo po yan. Mga gabay nyo nagsasabi na mag-ingat ka. Ibig sabihin, pinapangalagaan po kayo ng mga gabay ninyo. At bukod pa doon, ang mga gabay din ay hindi sila nakakapabigat sa inyong buhay. Yan ang mga katangian ng mga mabubuting gabay. Hindi sila yung kasama mo sila na ba't ang bigat ng buhay mo, hindi ganun. Mas magiging maalwan ang buhay mo, magiging masagana ang buhay mo, magiging maayos, at hindi sila hadlang sa ikauunlad ng iyong buhay na para sila'y manatili sa iyo. Napapakiusapan po ang mga gabay. At ang mga mabubuting gabay, pwede mong pakiusapan yan, napapakiusapan mo yan. Na samahan ka, na kung kailan sila naroon at kailan sila didistansya sa iyo ng konti at bigyan kanila ng sapat na panahon para sa iyong personal na buhay, may mga ganun. Sana yung sa pagbabalansin nyo ng sarili nyong buhay saka sa mundo ng spiritual, nire-respeto rin nila yun. Ang mga mabubuting gabay, ire-respeto nila yan. Kasi kung masamang gabay yan, hindi ka papayagan yan. Para bang hinahawakan ka sa leg at saka gusto nilang gumawa ka ng masama o hindi maganda sa tao. Isa yan sa mga katangian ng mga masasamang gabay. At ang mga mabubuting gabay ay hindi ka bibiguin yan. Yan yung isa pang katangian ng mga mabubuting gabay. Kapag dumating sa punto may nangailangan tao, ay agad-agad pag sinabihan mo sila na pwede bang sa pakiusap mo sa paintulot ng dakilang isa. Kapag tinawag mo mga gabay mo, sasabihin mo sa inyo po dakilang isa na mabuti sa kaitasan. At sana po paintulutan yung aking mga gabay na puntahan, kaunin si ganitong yung taong may karamdaman ganito. Natulungan po siya. Hindi ka bibiguin yan. Dalot hiningin mo paintulot sa dakilang isa. Darating at darating yan. Hindi pipili hindi. Hindi ka bibiguin nila. Kahit sa oras ng laban, sabi ko nga, sa oras ng laban sa spiritual combate, kahit anong sitwasyon, ang mga mabubuting gabay mo ay darating at darating yan. Hindi ka ba iiwan yan. Dahil katulad mo, sabi nga nila, pinangangalagaan ka nila at pangangalagaan mo rin sila. Dahil ang katumbas ng buhay mo ay katumbas din ng kanilang sariling buhay. Kung ano man ang mangyayari sa iyo sa hinaharap na napabayaan ka nila, sila ang malalagot sa dakilang isa. Dahil mission ka nila. Ikaw ay may mission sa pangkalahatan, sila rin ay may mission sa pangkalahatan para sa iyo. Ang mission nila ay pangalagaan ka. Ang mission nila ay samahan ka. Ang mission nila ay ipaglaban ka at kung ano man laban mo sa mundo ng spiritual ay nandoon yan mga yan. Makikipaglaban din ng patayan yan mga yan. Yan ang katotohanan dyan. Kaya sa mga tao na may mga gabay na hindi pa nila alam, makakausap nyo sana yung mga gabay nyo at sa mga tao rin na mga baguhan sa mundo ng spiritual, may mga katangian na ganyan na nararamdaman nyo, yan po ay sinyalis na may gabay sa paligid nyo. Naririyan po ang inyong mga gabay. At ang mga gabay ay magtuturo yan. Kung sinong magtuturo, gigisingan ka na, halimbawa, nasa sa pagtulog mo. Sasabihan ka niya na may paparating. O kaya naman halimbawa ay nag-aaral ka sa mundo ng spiritual, ituturo ka niya sa mismong tao na talagang alam niya na makatotohanan na pwedeng makatulong sa inyo. Sasabihin niya sa iyo na may taong ganito, punta mo si ganito. Ito yung tao na ito magtutulong sa iyo para mamulat ka sa mundo ng spiritual. Yan para malaman nyo lang. Sabi ko nga, hindi pare-parehas sa mundo ng spiritual ang katayuan o estado ng lahat. Gayon din sa spiritual na antas ng kapangyarihan, ng kakayahan. Bagamat kantay-pantay tayo sa dakilang isa, sa paningin ng dakilang isa, makakaiba ang level ng kakayahan ng bawat isa. Sabi nga nila. Ngunit ako sa sarili ko, nire-respeto ko ang pangalatan. At sa mga baguhan, huwag kayong malungkot at huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang mga gabay niyo ay darating sa takdang panahon. Hindi po yan katulad ng isang bagay na hinihingi. Kung kayo ay karapat-dapat na sa pagkakataon na yan, ibibigay ng dakilang isa yan.
Hindi po yan hinihingi o binibili sa kung kanino man. Yan po ay ang mga mabubuting gabay po ay dumarating sa takdang panahon, sa tamang pagkakataon. Sabi nga sa hinihingi ng pagkakataon. Yan po ay dumarating sa pahintulot ng nag-iisang Diyos na tunay at totoo na mabuti sa kaitaasan. Para malaman nyo lang. Nililinaw natin yung mga bagay na ito para sa mga baguhan na hindi pa nakakaintindi sa mga ganitong mga bagay at bagong pasok pa lang sa mundo ng espiritual ay imulat natin sila at upang wag silang mapahamak. Sabi nga nila, at wag din kung sakali man dumating ang mga maraming gabay sa inyo, wag ho kayong ma-overwhelm dahil yan po ay pangalawa lamang. Hindi po sila Diyos na para natin sambahin o sabi nga nila gawin natin Panginoon, hindi po ganun. Nag-iisa lang po ang Diyos na mabuti sa kaitaasan na dapat nating paglingkuran. Ang kahit ang mga mabubuting gabay ay naglilingkod din sa dakilang isa na mabuti sa kaitaasan para malaman nyo lang. Hindi yan itinalaga sa atin para sabi nga nila gawing alipin natin. Huwag nyo kong gagawin yan at maging makatarungan po ang inyong pagpapasya. Meron po tinatawag nilang limit ang lahat ng mga bagay. May boundary po tayo. Huwag ko kayo lalampas sa boundary ninyo. Kasi sa pagdating ng araw na lamampas man kayo sa boundary ninyo, ay hindi na makatarungan ng pagpapasya nyo at inaabuso nyo na ang ipinagkaloob sa inyo ng dakilang isa. Babawiin po yan. Walang ano po yan, walang excuses. Babawiin at babawiin yan. Magtaka na lang kayo sabihin ba't binawi na. Kasi nga hindi na kayo mabuting tao. Hindi na nakakabuti sa inyo yung mga ganung bagay at maling-mali na po ang ginagawa nyo sa mundo ng espiritual. Huwag sanang dumating sa punto na ganun na sabi nga nila dumating kayo sa hangganan ng kung anong meron sa inyo. Maging malikhain kayo at ang mga gabay ay naririyan at magpasalamat din kayo sa mga gabay ninyo sa takdang panahon na makausap nyo yung mga yan at pakasama nyo lagi sila. Dahil hindi po lahat ng tao ay binibiyayaan ng mga mabubuting gabay na katulad ng nakakasama nyo na nakipagdigmaan. May mga gabay din ng mga tao pero hindi yung may limitado rin yung kanilang yung mga tao na mga lumalaban sa mundo ng espiritual, sila yung mga nakatakda para makipagdigmaan. Pinapadala yung mga mandirigma na gabay para sa kanila para masamahan sila sa oras ng mga laban. At sa mga baguhan lang, sabi ko nga, iba-ibang level ng mga yan para maintindihan nyo lang. At mapalad kayo sa mga taong nabibiyayaan ng ganyan dahil sila ay magiging katuwang nyo habang kayo namumuhay sa mundong ibabaw. At huwag nyo rin tatalikuran ng inyong mga gabay. Pwede nyo silang sabihan na magpo-focus ka muna sa ganitong mga bagay kasi parang ano na yan Ikaw at sila, iisa lang din Huwag mong kalilimutan yung bagay na yun. The moment na nakasama mo na ang iyong mga gabay is panghabang buhay po yan. Maliban na lang kung nakikita ng mga gabay na mali na ang iyong ginagalawan, mali na yung action mo, sila mismo ang aayaw sa'yo. At take note po, ang mga mabubuting gabay po ay hindi gagawa ng bagay na ikapapahamak nyo, ulitin ko. Pag mayroon silang something na nakikita na medyo foul, na pwede mong ikapahamak sa hinaharap, aalisin nila sa sarili mo yan. Aalisin nila sa sirkulasyon mo yan. At hindi siya gagawa ng bagay na para yun, mabigat ang inyong buhay. Hindi po nila gagawin yun. Magbibigay sila ng didistansya sila at some point. Alam naman nila kung binabalansin mo ang sitwasyon, papayag at papayag yung mga yan. Kaya sa mga gumaganap, sabi ko nga sa inyo, uriin nyo rin ang mga gabay nyo. Hindi natin alam, sabi ko, may mga gabay na talagang mapanood nyo rin, nakasakasama nyo. Mamaya, nagiging hayop kayo sa mga bagay, ay Mrs. Malina. Na-influensya na kayo ng mga gabay. Ang mga gabay may rin yan, may hindi mo alam ang motibo ng ibang mga gabay kung bakit kanila inuudyukan ng mga ganung bagay, maging mapanakit ka. Kung natutuwa sila sa ganung bagay, hadlangan nyo yun, pigilan nyo yun, alisin nyo. May karapatan kayo alisin ang mga masasamang gabay sa inyo. Hingin nyo sa dakilang isa. Walang orasyon na sinasabi pero hingin mo sa dakilang isa. Sasabihin mo sa dakilang isa, inyo po, dakilang isa na mabuti sa kaitaasan. Ako po yung mabuting lingkod ninyo. Mari po ba na alisin yung masamang gabay sa akin na mamalagi dito upang maging ganap o maging dalisay ang aking pagpapasya at maging mabuti ang aking kalooban. Pwede nyo hingin sa dakilang isa yun. Kaya sa mga baguhan, sana nagkaroon ng konting na-open yung konti yung kaisipan nyo sa ganitong mga bagay. At iniisip ko rin sa pagkalatan na sana maging mabuti ang inyong mga pasyan, maging makatarungan ng pagpapasya nyo. At sana magamit nyo ang mga karunungan nyo sa mundo ng espiritu na nakakuha nyo o na pinagkaloob sa inyo sa mga mabuting bagay. Huwag ko kayong gagaya sa iba at nagpasakop sa maling katuruan at mas inisip magpalakas at inisip maging mas magaling sa pangkalahatan o mas maging sikat o sabi nga nila mas
naghayag ng talagang lakas sa mundo ng spiritual na hindi matatawaran. Sabi nga nila na para lang makilalanin o mas pinili yung tinatawag nila na maging sikat sila sa ganung bagay. Mas mainam na maging humble lang kayo, maging tahimik lang kayo sa mga bagay-bagay. Mas mabuti na, sabi ko nga, na tumutulong kayo sa mga pangkalatan na lihim ang inyong katauhan. Katulad ng karunungang lihim, maging lihim ang inyong katauhan sa pangkalatan, ang dakilang isa ang nakakakita sa inyong mga gawa at kalulugdan kayo ng dakilang isa na mabuti sa kitaasan. Yan lamang po ang binabagi ko sa inyo sa ngayon. Sana po ay may napulot kayong konting aral patungkol sa mga mabubuting gabay. At I wish you all the best. Sabi ko sana matagpuan yung mga mabubuting gabay ninyo at pangalagaan nawa kayo ng mga mabubuting gabay ninyo. Hanggang sa muli po at God bless po sa inyo sa lahat. Maraming salamat po.